So ayun, what's up, magandang gabi, it's your boy Koso TV, aka Apo Laki ng Sambales. So for today's topic natin is outside the box naman tayo. Doon naman tayo sa isang realidad na medyo hot issue at hot topic ngayon. Doon naman tayo sa accreditation and registration form, di ba, ng mga grupo. Kung kakausapin mo ko, oo, pakilagyan mo ng modo. Di lang sa akin, pati sa iba sa mundo. Kasi di lang ikaw ang loko. Subukan na bibig pa lang ay alam ko na ko ng gogoyo. Lalapag sa liwa, todo mga bastos na malagbag kasi panayo po. So, kaya lang natin ito pag-uusapan para alam natin at alam din ninyo kung ano ang nangyayari. Una na tayo paligoy-ligoy, straight to the point na tayo at pag-usapan natin to. And then, sa pagpa-file ng NGO file, okay? Sa mga munisipalidad ng kahit saang lalawigan. Required yan, lalo na kung meron kang SEC register, okay? So sa SEC register, mamaya pag-usapan natin yan. Ngayon, dito muna tayo sa pagpapasa ng NGO file, pag naprobahan. Kasi kapag naprobahan ka na, diyan na pumapasok yung pagiging legit mo dun sa isang bayan na recognize ka kung ano man ang grupo mo. Halimbawa, sa volunteer, pasok ka doon, di ba? So, ikaw yung tumutulong sa LGU. Ngayon, kumbaga nagbibigay suporta, okay, sa lahat ng mga aktibidad ng LGU. So, ang problema naman kung halimbawa is hindi ka naprobahan, ibig sabihin merong kulang doon sa mga papel na pinasa mo. If ever na kunyari, halimbawa ang grupo ninyo is non-financial, di ba? So, wala yung kumbaga wala kayong pondo, kumbaga sarili lang ninyo. At dahil nga wala kayong financial statement support para doon sa NGO file ninyo, pwede yon. Tapos ngayon, halimbawa naman, doon naman sa SEC register ninyo, suspend yung yung SEC register ninyo, hindi aaprobahan ng nasa humahawak ng NGO yun, ng municipal. Ipapa-update nila sa inyo yun. So, doon tayo ngayon sa SEC register. Ngayon, syempre, every year ina-update yan. Kung halimbawa 50 years na yung group, within that, naging pagdating nun is halimbawa sabi na lang natin na 2005, hindi mo na in-update, hindi ka nagbigay ng report o financial report, yung mga activities nyo hindi nyo ni-report hanggang 2025. So, pumapalo siya ng 21 years. So, syempre, kapag ganun, may penalty yon. Kasi ang sa pagkakaalam ko, ang penalty yata nun is 10,000 yata ang penalty nun kapag aray ko! kaya hindi ka nag-update. Ngayon, syempre ng every year. So, kumbaga sa 21 years na yun, kung kikuntahin mo, is papalo ka ng 210,000. Diba? Ang laki nun. Dahil nga sa hindi mo nababayaran yung update mo lang every year. So, dun pumapasok yun. At kaya ngayon, syempre, doon pumapasok yung suspension, kung bakit may suspension, di ba? Ibig sabihin nun, hindi ka aaprubahan ng nasa NGO na pagpapasahan mo ng file. Kasi dahil doon, kasi siguro naman malinaw, di ba? Napakalinaw nun, napakalinaw. Maintindihan mo naman siguro. At baka siguro may mga magsasabi dyan na naniniwala ka, hindi. Minumulat lang natin sila sa katotohanan para alam nila. Okay? At malinaw din yung sinasabi ko about doon sa SEC registration, di ba? Kung bakit suspended. Siguro naman maiintindihan ninyo. Kung hindi ninyo maintindihan, pwede kayo magtanong sa SEC, di ba? Kung bakit ganoon. Yun talaga, di ba? So, mas malinaw yung sinasabi ko, ha. Kumbaga dapat mas maging open ka, mas may paliwanag mo. Okay? Kasi pag mas maliliwanagan, mas maiintindihan ng tao, hindi yung parang nagsa-subdivide na kayo, di ba? Parang kunwari, tatanggalin mo yung iba, kasi alam mo na parang kumukontra doon. Pero hindi kumukontra yan eh. Kasi yan, kumbaga guys, may mga nalalaman yan. Kumbaga, naghihintay sila na magsalita kayo. Nasabihin ninyo kung ano yung nangyayari, di ba? Malinaw yan ha. Walang walang paninira doon. Kasi mas maganda na alam mo kung ano ang nangyayari sa paligid mo para at least may idea ka at alam mo, okay? Kasi ang pagsasabi din ng totoo ay hindi naman kasalanan at hindi naman mali. Kumbaga, bakit mo itatago ang isang bagay kung alam mo naman na hindi naman ikakasama ng pagsasamahan ninyo, di ba? Ganyan ang buhay eh. Dapat dyan, i-open up mo pag-usapan ninyo, di ba? Ganun yun. Kasi
ano yan eh, samahan yan. So, natural talaga na dumadaan yan. So, sabi ko nga, wala tayong discrimination dito, basta ang ino-open ko lang sa inyo, maging bukas yung isipan ninyo sa mga ganitong bagay. So, magandang gabi. Sana ay naliwanagan ng iba sa inyo dun sa mga sinabi ko at ang mga pinaliwanag ko. Okay, matatanda na kayo. Alam nyo na siguro yan. Bahala kayo dyan. Kung ano paniniwalaan nyo, basta ako, ipinaliwanag ko lang kung ano yung totoo. Kung ano yung mga nangyayari. Okay? Iyak kayo kung iiyak kayo, pero yung kasi yung totoo. Pero kung ayaw pala ninyong maniwala, is pwede kayo magtanong sa mga NGO. Okay? Sa mga may hawak ng mga NGO, pwede kayo magtanong dyan. Si Credit Sir, pwede kayo magtanong. Pwede kayo magtanong sa mga local government natin, no, di ba? Para may knowledge kayo, para alam din ninyo, di ba? Kasi mas maganda yung pinag-uusapan kaysa sa itinatago. Okay? Magandang gabi. Peace out. Blah.